Ngayon na hindi pa rin nahanap ang katawan ni Hayes, bakit hindi natin unahing dispatchahin yung mag-iina niya? Ani Matias. Kahit yung triplets na lang, mas madali na nating maalis ang ina ng mga bata kung wala na ang mga paslit na yun. Sagot naman ni Santiago. Sabagay, tumangutango si Matias. Ang alam ko, hindi na nakihati si Livia sa mana. Mas pinili niya na ipamana ang lahat sa triplets. Kaya ang mga batang yun ang dapat nating trabahuhin. Ano gagawin natin, Santiago? Kailangan nating kumilos sa paraan na hindi ka hinahinala, Matias. Magplano tayo sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, umarte na muna tayong nag-aalala sa kapatid nating si Hayes. Mabilis na nagtago ang may mga luhang si Livia sa dilim. Nanginginig ang buong katawan niya sa takot at pangamba mula sa narinig sa dalawang kapatid ng asawa. Sina Santiago at Matias ang mga kapatid ni Hayes sa ina, habang si Hayes naman pinamanahan ng namayapang ama ng bilyon at mga ari-arian. Pinunasan niya ang mga luha habang nanatiling nakatago. Nasaan ka na ba, Hayes? Kailangan ka namin ng mga anak mo. Nang maalala ang triplets na mga lalaki na iniwan sa kwarto, mabilis siyang naglakad. Kahit punong-puno ng kaba, hindi niya ipinakita. Sa salay naroon ang ilang mga tao na abala sa paghahanap sa kanyang asawa. Si Hayes na nawawalang sinasakyang yate sa dagat matapos magtungo sa sariling isla para sa negosyo. May 3 araw na itong hindi nakakabalik at dahil sa masamang panahon, mas lalong pahirapan ang paghahanap sa asawa na mas nakapagpalabo na ito ay makaligtas. Ngayon na hindi pa nakakabalik si Hayes, gagawin niya ang lahat para protektahan ang mga anak nila sa kahit na sino, kahit na pa sa mga kapatid nito. Maingat ang pagpasok ni Livia sa kwarto ng mga anak niya. Sa kanya-kanyang crib, sinilip ang triplets. Hinila niya ang isang malaking stroller. Inilagay doon sina Jasper at Jude. Isang backpack lang ang isinuot niya. Laman ng pangangailangan ng 1 taong mga anak. Bago niya binuhat ang panganay na si Jackson. Mga anak, hindi na natin mahihintay ang daddy ninyo. Kailangan kong unahin ang kaligtasan ninyo. Kailangan kayong maging ligtas dahil siguradong iyon din ang gusto niya. Alertong lumabas si Livia sa mansyon sa bahay ng mga de Venecia. Walang ingay na tulak-tulak ang stroller. Hirap man, pilit siyang naglalakad. Panaka-naka niyang sinusulyapan ng mga tulog na anak at ang isa nabuhat niya sa braso. Hanggang sa makarating sila sa kakahuyan sa likuran ng malaking bahay. Sandali siyang huminto, nilingon ng tahanan ng pamilya ng asawa. Nang maalala si Hayes, tumulo ang kanyang mga luha hanggang sa marinig niya ang sigaw ni Santiago. Nawawala ang triplets! Agad niyang ipinagpatuloy ang pagmamadali sa pagpasok sa madilim na kakahuyan kung saan makakarating siya sa karatig bayan at babiyahe papuntang Maynila. Nang mag-umpisang pumatak ang ulan, ay mabilis na isinarado ni Livia ang takip ng stroller at isinukob naman sa suot na jacket ang panganay. Kapit lang mga anak. Ilang metro rin ang nilakad niya nang tuluyang makarating sa isang kalsada. Tensyonado siya nang masilaw ng ilaw mula sa isang sasakyan. Hiling niya na sana hindi iyon mula sa pamilya ng asawa. Mga anak! Mabilis na napabalikwas si Livia sa kama. Nangangatal ang mga kamay niyang kinapa ang mga katabi. Lumuwag lang ang paghinga niya nang makitang payapang natutulog ang triplets. Sina Jackson, Jasper at Jude na kasalukuyang 6 na taong gulang na ngayon. Nang magising ang diwa ay tumayo siya. Nagtungo sa kusina. Kinuha niya ang isang antidepressant na gamot sa cabinet at uminom ng tubig. 5 taon na ang nakararaan pero nananatiling malinaw sa kanya ang alaala na iyon. Hindi sapat ang therapy at gamot para matulungan siyang kalimutan ng takot na dala-dala niya hanggang ngayon. Kinuha niya ang cellphone at tinapat sa tenga. Naroon sa kabilang linya si Jerome, ang kanyang psikiatrist. Livia? Pasensya na sa istorbo. It's okay. Nanaginip ka na naman ba? Oo, Jerome. Maikli niyang sagot. I understand. Would you like to set an appointment? Susubukan ko na makadaan sa klinik niyo bukas pagkagaling ko sa trabaho. Okay, Livia. Don't hesitate to call me if you need someone to talk to. Salamat, Doc. You're welcome, Livia. Don't worry. You'll get through this. Magiging maayos ka. Salamat po.
Tumango siya bago tuluyang nagpaalam at ibaba ang cellphone. Nang sulyapan ng orasan na naroon nakasabit sa dingding ay mag-uumaga na. Imbis na bumalik sa higaan, naghanda na siya sa pagpasok. Magandang umaga ho, Tita Helen, Tita Concha, ani Livia. Nagulat pa ang matatandang dalaga niyang mga tiyahin nang maabutan siya sa kusina. Ang mga itong naging katuwang niya sa pag-aalaga ng triplets. Livia, ang aga mo namang magising. Hindi ka na naman ba nakatulog? Tanong ng isang tiyahin niyang si Belen. Hindi ba sabi ko sa'yo kapag bumalik ang trauma mo, gisingin mo lang kami para magtagayan na lang tayo. Siguradong makakatulog ka ng mahimbing. Wika naman ni Concha. Hinampas naman agad ni Helen ang mas nakababatang kapatid sa balikat. Ano ba yung sinasabi mo, Concha? Hindi naman masamang makalimot kahit sandali, ate. Mahinahon itong paliwanag. Pinagmasdan ni Livia ang mga tiyahin. Naalala niya noon na sa bahay ng mga ito siya nagdesisyong tumuloy nang makarating sa Maynila. At hanggang ngayon, hindi sila pinabayaang mag-iina ng mga ito. Kamusta naman ang pakiramdam mo ngayon? Tanong ni Concha. Ayos na ho. Darating ang araw na malalagpasan mo rin yan, Livia. Hinawakan ni Helen ang kamay niya. Tumango naman siya. Salamat ho. Sinulyapan niya ang suot na relo bago tinanaw ang kwarto kung saan kasalukuyang natutulog ang triplets. Papasok na ho ako. Kayo na hong bahala sa mga anak ko. Iyong bilin ko ho sa inyo, ha? Paalala niya habang isinusuot ang sandalya sa entrada ng pinto. Oo, wag kang mag-alala. Una, wag ilalabas ang triplets. Wag bastang magpapasok ng kung sino sa unit natin at hindi kakausap ng hindi kilala. Ani ng tiyahin na si Concha. Sinulyapan ni Livia ang papel na nakadikit sa entrada. Naroon ang mga bili niya sa mga tiyahin noon at hanggang ngayon. At tingin niya epektibo iyon dahil nananatiling ligtas ang mga anak niya. Tuluyan siyang lumabas ng unit. Bumaba sa hagdan bago makalabas ng tagong apartment building. Engineer! Huminto sa pagpasok si Livia sa glass door ng kanilang engineering firm nang marinig ang boses ng kaibigan. Nakangiti siyang sinalubong ni Joanne. May hawak pa itong dalawang kape na agad inabot sa kanyang isa. Para sa kaibigan kong always pretty. Salamat, Engineer Joanne. Sinimsim niya iyon bago sila sabay na naglakad papasok sa engineering firm. Tingin mo, nakuha nila sir yung malaking project na sinasabi nila? Sana, sagot ni Livia. Siniko siya ng kaibigan na may ngiti. Siguradong ikaw na naman ang hawak nun bilang project engineer. At ikaw naman ang magli-lead, Engineer Joanne. Pareho silang may ngiti nang pumasok ng elevator. Naroon din sakay ang ilang empleyado. Masasabi niyang kahit papaano, kilala ang firm nila lalo na sa mga malalaking proyekto na naging matagumpay ang kinalabasan. May magandang reputasyon at puna sila mula sa mga kliyente at publiko. Nang makarating sa office, inukupahan ni Livia ang kanyang mesa. Kasunod niya ang kaibigan habang abala sa kanya-kanyang mundo ang kanilang mga kasama. Nang dumating ang direktor ng engineering firm na si Larry, sunod-sunod nitong hinampas sa harapan ng board ang nakarolyong papel. Heads up! Lahat naman ay huminto at nagtuon dito ng atensyon. I have a good news. Nagsimulang magbunyi ang iba na tila alam ang susunod na sasabihin ng direktor. Nilingon ni Joanne si Livia na agad nang ngumiti. Muling hinampas ni Larry ang hawak. We got the big project. Muling nagpalakpakan ng lahat bago kusang huminto nang magsalita ang nasa harapan. Na-secure ng firm natin ang project with the Japanese nationals and will be working with the returning construction company that they presented. Returning construction company, sir? Nilinga nila ang isang inhinyero nila na nagtanong. Tumango rito ang kanilang direktor. Yes, the founding company is originally from the Santa Lucia. The construction company didn't take on project for a while, but they resumed operation 5 years ago. And this is their first time branching out from their head office here in Manila. Tumango ang lahat sa pagbibigay alam ng direktor sa makakatrabaho nilang kumpanya. Anyway, our team should be ready. Simula sa ating project manager hanggang sa junior engineers, okay? Yes, sir. Sagot ng lahat kay Larry. Sinilip ni Larry ang suot na relo. Let's head to the meeting room. Nang lumabas ito,
Nagsimula na silang tumayo bit-bit ang mga laptop. Sa loob ng meeting room ay kaharap ni Livia ang mga kasama. Sinulyapan niya ang direktor na may kausap sa cellphone hanggang sa ibaba nito iyon at lumapit sa mesa. The CEO is coming. Lahat sila ay pumormal at tumayo hanggang sa bumukas ang pinto. Pakiramdam niya, huminto ang ikot ng kanyang mundo. Ganoon na rin ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya mapaniwalaan kung saan nakatuon ang mga mata. Welcome to Metro Design Engineering Firm. I'm Larry Domingo, the project director. Ngumiti si Hayes sa kaharap. Inabot ang pakikipagkamay nito. Nice to meet you. I'm Hayes de Venecia, CEO of Santa Lucia Builders Company. Mula sa pagkakatayo, pinagkatitigan ng hindi kumukurap na si Livia ang kamay ng dalawa. Kung ganoon, ito ang tinutukoy ng project director na makakatrabaho nila. Nagsimulang manginig ang mga kamay niya. Ramdam niya rin ang malamig na pawis. The engineering team that will be working with us on the Golden Lotus Hotel project is here. Itinuro ni Larry ang mga empleyado. Nakipagkamay ang mga ito, isa-isang nakipagkilala sa Chief Executive Officer ng construction company. Hanggang mapabaling ang lahat kay Livia na walang kagalaw-galaw sa pagkakatayo. Pasimple itong binangga ni Joanne. Liv, ayos ka lang? Tulog ka ba? Pagkatapos nitong bumulong, nakangiti itong humarap kina Larry at Hayes. Mr. De Venecia, she is our project manager, Livia Francisco. Pakilala kay Livia ng project director. Your hands are freezing. Did you just see a ghost? Otomatikong bumitaw si Livia sa kamay nito at napatingin sa mga kasama na nagtataka sa kanya. Sir Hayes, ganyan po talaga si Engineer Liv kapag napipressure sa isang project. But don't worry, maganda ang pressure para sa kanya dahil mas gagalingan niya. Ani Joanne, pinagkatitigan siya ng CEO na tensyonado niyang sinalubong. I hope you don't disappoint. Ani to, nang humakbang ito ay agad na itinuro ni Larry ang silya. Umupo na ang mga kaharap ni Livia. Kung hindi pa siya muli hilahin ni Joanne, hindi siya makakabalik sa kinauupuan niya. Nagsimula na ang kanilang meeting. Ang mga kamay niya patuloy na nanginginig. Naroon iyon magkadaupan sa ilalim ng mesa. Sinulyapan niya si Hayes na komportable kung paano makinig at makipag-usap. Sa loob ay napagtanto niyang may mali, may kakaiba. Bakit sa nakikita niya, hindi siya kilala ng dating asawa? Nang bumaling ito sa kanya, mabilis siyang nag-iwas ng tingin. What about the project manager? Are you always this quiet during meetings? What's your initial schedule for this project? Magkapanunod na lumingon kay Livia ang lahat. Siya ay lulunok-lunok na binalikan ng atensyon ng CEO. Kitang-kita ng lahat ang mga kamay niyang nangangatal nang buksan niyang laptop. Sir, about the... Rinig niyang sariling pagkautal sa katahimikan. Ramdam niyang pinanonood siya ng mga kaharap sa loob ng kwarto hanggang sa magsalita si Joanne na hindi yata kayang panoorin lang siya. Sorry sir, the project manager hasn't been sleeping well lately because of her trauma. Ngumisi si Hayes, inikot ng maliitang kinaupo ang silya. Well, that's not my concern. We're all here to work. This is one of the Venecia Builders' first big projects. If she's dealing with trauma or anything, she can hand the position to someone else while it's still early. Diretsong sagot ng CEO. Otomatikong huminto ang kamay ni Livia sa panginginig. Itinaas niya ang tingin at pinagtagpo ang mga mata nila ni Hayes. Kaswal ang ngiti nito habang pinagmamasdan siya. Kailangan ng company ko at ng engineering firm ng competent engineers. The Golden Lotus Hotel project isn't a joke. If you can't handle it, you should stop down. Patuloy nito. Sa narinig ay tila siya'y natauhan. Tuwid siyang nakipagtitigan sa CEO bago formal na nagsalita. About the initial schedule, we are going to have a communication plan in place, which includes weekly progress meetings every Monday at 9 a.m. via video conference, daily updates, weekly reports to stakeholders, and immediate escalation of any critical issues to this project director. Natahimik si Hayes habang ang mga kasamang engineer naman ni Livia nagmamalaking ngumiti. And also, Mr. De Venecia, I'm a competent engineer from Metro Design. I can handle this project.
And I won't bring shame to either the engineering firm or your company. That's good to hear. Tumango-tango ang CEO habang pinagmamasdan ang kumpiyansang inhinyera. Nagmamadali si Livia na pumasok sa isang cubicle ng restroom. Umaahon ang kanyang sikmura. Pinunasan niya ang bibig matapos mailabas ang lahat ng nasa tiyan. Iyon ang epekto sa kanya ng takot at kaba. Nangihina siyang lumabas, tumapat sa sink at binasa ng tubig ang mukha niya. Nang magtaas ng tingin, pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya yun. Kilala ko ang asawa ko. At si Hayes yun. Siya mismo. Napakunot noo rin siya nang maalala ang naging trato nito sa kanya. Hanggang sa pumasok ang kaibigan sa loob. Agad siyang humugot ng tissue. Nag-aalala siya nitong nilapitan. Ayos ka na ba, Liv? Ano bang nangyari sa'yo? Ipagpapaalam kita kay Sir Larry. Pumunta ka na muna kay Doc Jerome. Hindi pa man siya nakakasagot, giniya na siya palabas ng kaibigan. Iniwan siya nito sandali sa lobby bago muling bumalik. Pumayag si Sir Larry. Basta i-check mo raw ang mga design na ipapasa sa'yo. Okay, salamat Joanne. Kaya mo bang umuwi? May maliit na ngiti si Livia nang tumango. Sige na, pwede ka nang bumalik sa office Joanne. Pinanood niya na lang ang kaibigan na umalis. Nang makalabas ay may bigla na lang bumangga sa kanya. Dahil walang lakas, agad siyang matutumba nang may humawak sa kanyang braso. Hinila siya nito dahilan para magkalapit sila. Hey, watch where you're going. Ani Hayes, otomatikong binawi ng nakakunot noong si Livia ang braso. Natigilan din si Hayes nang mapagtanto kung paano siya pagmasdan ng inhinyera. Tila hindi yun makapaniwala, may kaba at pagtataka. Inilapit niya ang mukha dito dahilan para mapaatras ang kaharap niya. What? Why are you staring at me like that? You're staring at me like you know me. Mas napaatras ang mga paa ni Livia. Mahibla pa siya ng paniniwala na baka nagpapanggap lang ito sa harap ng iba na hindi siya kilala. At baka kapag sila na lang, sabihin nito ang kanilang nakaraan. Pero hindi, walang ideya ang anyo ni Hayes. Ganoon rin ang mga mata. Hindi mo ko natatandaan? Mahinang tanong niya. Napakurap siya nang mayabang itong umiti at pumamulsa. Of course I do. Ibig mong sabihin, you're Livia, right? The project manager. Larry introduced you earlier. Doon lang lihim na bumaba ang dibdib ni Livia. Lumampas ang tingin ng CEO bago siya muling binalingan. You look unwell. You should see a doctor before heading to work. Nagkatitigan sila bago ito tuluyang tumalikod at sumakay sa kotse na huminto. Nang dumaan si Hayes ay tiningnan niya ito sa nakasaradong bintana ng sasakyan. Hanggang sa makaalis ito ay puno ng pagtataka si Livia. Ano bang nangyari sa iyo, Hayes? Nang tumunog ang cellphone, naroon ang pangalan ng doktor. Sa halip na sagutin, mabilis siyang naglakad. Nagtungo si Livia sa isang maingay na computer shop. Oo, pwede niyang gawin iyon sa bahay, pero gusto niyang maging maingat sa gagawin. Kaharap niya ang isang screen at hindi alam ang uunahin na letra na itipa sa keyboard. Agad niyang itinutok ang mga mata doon habang hawak niya ang mouse. Balita, bilyonaryong si Hayes de Venecia. Natagpuan ng mga residente sa isang isla, 2 linggo matapos mawala ang sinasakyan nitong pribadong yate. 3 buwan pagkatapos makomatose, nawalan ito ng alaala. Natakpan ni Livia ang bibig sa nabasa sa isang news website. Naroon din ang pagpigil na kumalat pa ang balita para protektahan si Hayes matapos ang pagtatangka sa buhay nito. Pinagmasda ng may mga luha niyang mga mata ang mga dating litrato ng dating asawa. Kung paano ito na-rescue at manatili sa hospital kung saan maraming aparatos ang nakakabit dito. Ipinagpatuloy niya ang pagbabasa hanggang sa huminto ang kanyang daliri. Naroon ang mga kapatid nito na sina Santiago at Matias. Kasalukuyang hawak-hawak ang pagpapatakbo sa malaking kumpanya nito sa Santa Lucia. Punas-punas ni Livia ang luha nang mabilis na tumayo at lumabas ng computer shop. Hindi niya alam kung paano siya nakarating sa apartment ng isang iglap. Nang buksan yon, napahinga siya nang makitang triplets. Mami! Sabay-sabay na sumalubong ang mga anak na yumakap sa kanya. Siya ay lumuhod, niyapos ang mga ito. Nanggigilid ang luha niya habang ginugupo ng takot. Mommy, bakit po? Tanong ni Jackson.
Bakit po kayo umiiyak? Tanong naman ni Jasper. Oo nga po, Mami. May umaway po ba sa inyo? Tanong naman ni Jude. Pinunasan niya ang mga luha. Umiling at ngumiti. Pinagmasdan niya ang triplets na natatakot siyang mapahamak. Hindi mga anak, na-miss ko lang kayo. Nasulyapan niya ang mga tiyahin na may pagtatakang pinanonood sila. Naging mahinahon din si Livia nang matabihan ng mga batang lalaki. Nakaupo siya sa silya sa harap ng mesa at ipinagpatuloy ang trabaho matapos. Nang may magpatong ng tasa ng mainit na tsaa sa tapat niya, naroon ang kanyang tita Helen. Nagpunta ka na ba sa doktor mo? Hindi pa ho. 5 taon nang nakalipas. Hindi na nila mapagtatangkaan ng mga bata. Hindi na sila babalik. Gusto niyang sabihin na nakita niya na ang asawa, pero mas pinili niya iyong sarilinin. Sa sitwasyon ngayon ni Hayes, wala itong kaalam-alam kung sino siya. At kahit mahirap, mas makakabuti iyon. Siya lang ang nakakaalam ng lahat para mas maprotektahan niyang triplets, pati na rin ang ama ng mga ito. Lumipas ang halos 2 buwan na paghahanda ng kumpanya at engineering firm bago tuluyang dumating ang construction at implementation ng proyekto kung saan nagsisimula na ang aktwal na pagtatayo sa site ng hotel. Kaharap ni Livia ang mga kapwa engineer, abala na ang mga construction workers sa trabaho. Hanggang sa makuha ang atensyon nila ng parating na sasakyan na huminto. Nang humupa ang alikabok, ay bumaba mula sa kotse ang CEO ng construction company. Humigpit ang kapit ni Livia sa hawak. Sa mga nagdaang meeting, hindi niya na ito nakita na ikinaluwag ng loob niya. Bakit nandito siya? Akala ko ba hindi na siya magiging hands-on sa project na to? Ani Livia sa kanyang isipan. Nilapitan siya ni Joanna katulad niya, hindi inaalis ang mga mata kay Hayes na nakasuot ng sunglasses at seryosong nagmamasid sa paligid ng construction site. Ayos lang na nandito siya, Liv, para naman may motivation tayo. Rinig niya ang kilig sa boses ng kaibigan. Hanggang sa magsalita ang kasama nilang project director. Simula ngayon, babantayan ni Mr. De Venecia ang progress ng site. Napapikit naman si Livia sa narinig. Nang makita ang palapit na CEO, magalang ang pagbati ng mga kasama niya rito. Good morning, sir. Sabay-sabay na bati ng mga engineers. Good morning. Sinulya pa ni Hayes ang project manager. Welcome po sa The Golden Lotus Hotel site. Simula ni Livia. As I mentioned earlier, Mr. De Venecia will be hands-on with this project. Pauna ni Larry. That's right. Starting today, expect daily visits from me. And if I notice any issues with your work, your firm, or any construction company, I'll tell you straight. Sagot naman ni Hayes. Hindi agad nakasagot ang mga engineers sa tuwid na sinabi ng CEO. Ngumiti ng maliit si Hayes sa mga kaharap. You can go back to work, engineers. Tumango naman ang mga ito, magalang na nagpaalam bago umalis. Akmang susunod si Livia sa mga kasama nang magsalita ang CEO. Project manager. Seryosong tawag nito. Napahinto siya. Sandaling pumikit bago nagplaster ng peking ngiti sa labi nang muli itong harapin. Yes, Mr. De Venecia? You should go back to work too. Opo, sir. Susunod na ako sa mga kasama ko. Humalukip-kip ito at umiling-iling. No. Umangat ang mga kilay ni Livia. Report to me directly. I want to hear the design plan. Nagtitimping huminga si Livia. Binuksan ang hawak na project planner. Hindi pa man siya nakakapagsimula ay tumalikod na ang CEO. Itinaas ang isang kamay para pasunurin siya. Wala siyang nagawa kung hindi sundan ng dating asawa. Hinabol niya ito sa paglalakad. Mr. De Venecia. Huminto si Hayes at lumingon. Bumaba ang tingin sa inaabot ng project manager na protective helmet bago tumaas ang tingin sa mga mata ng kaharap. For safety purposes, sir. Thank you. Kinuha nito iyon at sinuot sa ulo. Hinawakan ng strap sa baba. Napakunot noo ito nang hindi iyon maikabit-kabit. Napatingin naman dito si Livia. Tulungan ko na kayo, sir. Kahit alangan ay humakbang siya. Tinulungan itong ikabit ang nasa baba. Seryosong napatingin si Hayes sa kaharap. Kita niya ang kabasaan niyo nito na madalas niyang makita sa tuwing malapit siya rito.
Ayos na po, sir. Agad na lumayo si Livia sa CEO. Sandali silang natahimik bago nagmamadali niyang binuksan ang hawak. Mr. De Venecia, siya nga po pala, natapos na namin ang site preparation at nasa schedule pa rin ang structural work. Wala pang major issues pero binabantayan namin ang weather forecast. Formal niyang pagbibigay alam. Tumango-tango si Hayes bago tumalikod at naglakad na. Muli siyang sumunod dito. Keep pushing the team, project manager. We need to meet the deadline. Yes, sir. Tumungo na si Livia sa hawak at tumikot. Agad na napatingin si Hayes sa parating na trabahador na may bitbit na semento sa balikat. Mabilis siyang kumilos at hinila ang project manager na mabubunggo. Kinabig niya ang bewang nito palapit. Gulat na napatingin si Livia sa dating asawa na lampas ang tingin sa kanya. Pasensya na ho, sir, ma'am. Please be careful next time. Oho, sir. Ani ng construction worker. Bumaling si Hayes sa kaharap. Natigilan siya nang magtama ang mga mata nila. Are you alright, Engineer Livia? Parang napaso si Livia nang bumitaw sa dating asawa. Maliit itong napakunot noo. Mabilis siyang tumalikod at umalis. Livia! Tawag ni Hayes. Kahit naririnig niya iyon, dire-diretso siya sa pagmamadaling makalayo. Naiwan namang nag-iisa si Hayes. Nanatili siyang naguguluhan. May kakaibang pakiramdam ang puso niya para kay Livia. At hindi niya iyon basta maipaliwanag. Nang mahimasmasan si Livia, bumalik siya sa site office. Natigilan siya nang makitang komportabling nasa silya niya si Hayes. Hawak-hawak ang isang panulat. Mr. De Venecia? Umangat ang tingin nito sa kanya. Umalis ka na lang basta kanina. So I'm here to get your contact information. Like I said, I need updates from you. Napatingin siya kay Joanne at iba pang mga kasamahan na may nanunuksong ngiti. Ganoon rin ang tingin hanggang sa isa-isang lumabas ang mga ito. Muli niyang binalikan ng atensyon ng CEO nang maiwan silang dalawa. Pero nasa harapan niya ito basta kinuha ang cellphone sa kamay niya. Pinanood niya itong kaswal na nagtitipa-tipa roon. Nang ibalik iyon sa kanya, nagdugtong ang kanilang mga mata. I got it. Anyways, ang cute ng triplets sa laptop mo. Pakiramdam ni Livia, nanlambot ang binti niya sa narinig. Tiningnan niya agad ang laptop na naiwan na nakabukas. Nang balikan ng tingin si Hayes, kaswal itong umalis sa harapan niya. Napahawak na lang siya sa mesa nang maiwan ito sa loob ng opisina bago muling sinulyapan ng litrato ng mga anak. Nang magdilim, tsaka palang nakalabas ng site si Livia. Kasabay niya ang kaibigan. Nag-message na ba sa'yo si Sir Hayes? Nagtataka siyang lumingon kay Joanne na mapanukso ang himig. Hindi ba para-paraan niyang kinuhang number mo? Ano, nag-text na ba siya? Nakangiti nitong dugtong. Akma pang sisilipin ng kaibigan ng hawak niyang cellphone nang ipasok niya iyon sa bag. Kung magme-message man siya, siguradong tungkol yun sa trabaho. Seryoso niyang sagot. Kulang na lang, mawalan siya ng balanse nang banggain siya ni Joanne sa bewang. Ay sus! Alam mo, pwede namang iutos ni Sir Hayes sa staff na kunin ang contact information mo. Bakit kailangan? Personal ka pa niyang puntahan. Maliit lang siyang umiling sa pangaasar ng kaibigan. Nang may humintong sasakyan, naroon ang nobyo nito. Halika na, Liv. Sabay ka na sa amin. Hindi na, Joanne, salamat. Parating na rin yung binook kong sasakyan. Sigurado ka ba? Nauna na yung ibang engineer. Nakangiti siyang tumango. Oo, ingat kayo. Nang sumakay ang kaibigan, kinawayan niya ang nobyo nito na tumango at ngumiti. Madalas siyang maging third wheel sa mga ito at nahihiya na siya dahil doon. Kung kailan at saan susunduin ito si Joanne ay sabit siya. Hanggang sa wakas, may humintong sasakyan sa tapat niya. Binuksan niya ang pinto ng masilaw sa parating mula sa likuran na kotse. Bumaba mula roon si Hayes nang mawala ang ilaw mula sa headlights ng sasakyan nito. Mr. De Venecia? I left something on your desk. Ganun ba, sir? Tinuro niya ang tarangkahan ng site. Naroon pa po yung site supervisor. Sabihin niyo na lang, sir. Akma nang bubuksan ni Livia ang pinto ng sasakyan pero natigilan din. Hindi ba't nakakahiya kung parang basta na lamang niyang ihahabili ng CEO? Ganong nasa lamesa niya ang kailangan nito? It would be better if you can assist me. Tiningnan niya ito at lihim na napabuntong hininga ng tumango. Sumilip si Hayes sa sasakyan.
Inabutan nito ng pera ang driver. Manong, pasensya na ho sa istorbo. Nang nagbaling ito sa kanya, ay nauna siyang maglakad. Sinundan naman agad siya ng dating asawa. Ano po bang naiwan ninyo, Mr. De Venecia? Tanong niya nang hindi ito nililinga. Hindi alam ng CEO kung anong irarason. Sinulyapan ito ni Livia. Hindi nyo alam ang naiwan nyo? I'm not sure if it's a house key. Pakunwari ni Hayes. Natitigan niya ang dating asawa. Nang lumapit ito, agad siyang umatras. Pumunta na po tayo sa site office para makuha nyo na ang kailangan ninyo. Do I look like a ghost to you? Putol nito sa kanya. Hindi. Well, that's what your actions are implying. Muli nitong awat sa kanya. Sa madilim na parte na kinatatayuan, kitang-kita niya ang mukha ni Hayes na naliliwanagan ng maliwanag na buwan. Your eyes can't hide your fears. It's like you can breathe when you look at me. Don't tell me you like me. Sinuluyapan ni Livia ang paa ng dating asawa ng humakbang. Gusto mo ba ako? Hindi. Huminto ito sa harap niya. Kaswal na humalukip-kip. Then why? Sandali siyang napatitig kay Hayes. Tinitimbang kung sasabihin ang totoo tungkol sa kanilang triplets. Pero paano ang banta ng mga kapatid nito sa mga bata? Kaya ba silang protektahan ni Hayes? Magagawa ba nitong maniwala kung wala itong maalala? Fine. You don't have to be tense. Baka mali lang ako nang nasa isip. Ngumiti ito sa kanya at ang ngiting yon ang nakapagpakalma kay Livia. Ang ngiting yon ang paulit-ulit na nagpapatunaw sa puso niya noon at hanggang ngayon. Hanggang sa masilaw si Hayes. Nilinga nito ang pinanggalingan ng ilaw. Naroon si George, ang site supervisor. Nakasakay ito sa motor. Sir Hayes, Engineer Livia, bakit nandito pa kayo? Unang lumapit si Hayes dito. Nang lingunin siya nito, doon lang siya naglakad palapit. Babalik po ba kayo sa site office? Magalang na tanong ng supervisor na si George. Oho, may naiwan ho si Mr. De Venecia sa table ko. Sige po ma'am sir, ihatid ko na kayo doon bago pa ako mag-safety inspect. Nang maihatid sila ng supervisor, nagpaalam din ito. Sa office ay pinulot ng CEO ang nahulog na susi ng bahay. Sinilip naman iyon ni Livia at hindi niya napansin na nasa paa iyon ng mesa. Nang itaas nito ang tingin ay pumormal siya. Tara na po. Sa halip na sumagot, pinagkatitigan siya nito ng tumindig. Anak mo ba ang triplets? Hindi rin nakatiis si Hayes ng tanongin yun. Nang makita ang mga batang lalaki, hindi na nawala sa isip niya ang mga ito. May kung ano sa loob siyang naramdaman at hindi niya iyon mapangalanan. Tila lumukso ang dugo niya at hinaplos ang puso. Pero hindi niya dugot laman ng mga batang yun. Kaya bakit iyon ang hatid sa kanya ng triplets? Kinakabahan na tiningnan ni Livia ang lumapit sa kanya na si Hayes. Puno ng pagtatakang nagtatanong ng mga mata nito. There's something special about them. I don't know. I can't explain it. Bumaba ang mga mata niya sa mataas na dibdib ng CEO. Nagsimula nang manginig ang mga kamay niya. At ganun ka rin, Livia. They're special about you too. Pero wala akong matandaan na kahit ano. Napaatras si Livia nang lumapit ang dating asawa sa kanya. Nahigit niya ang hininga nang mapasandal siya sa sariling mesa. Bukod sa magkatrabaho tayo, personal ba nating kilala ang isa't isa? And about the triplets, kilala ko ba sila? Lakas loob na tiningala ni Livia ang naguguluhan na si Hayes. Hindi, ang triplets ay mga anak ko sa dati kong asawa. Doon lang ito napahinto. Ex-husband? Oo, mga anak ko sila sa dati kong asawa. Ulit ni Livia na nakabiti ng mga luha. Marahan na lumayo ang nag-iisip na si Hayes. Kasal kami at nagkaroon ng fraternal triplets. Pinagkatitigan ni Livia ang lalaking tinutukoy niyang ama ng mga anak niya, habang ito'y walang kaalam-alam sa kanyang sinasabi. Okay, I get it. Pilit huminahon si Hayes kahit tila tumututol ang loob sa narinig. Nang makitang nanginginig na mga kamay ng kaharap, marahan niyang inabot yun at hinawakan. Nasulyapan naman iyon ni Livia bago tiningnan ang dating asawa na maliit na ngumiti. It's fine now. I just find your triplets cute. That's why I'm curious. Bahagya lang ang pagtango niya sa asawa. Itinuro nito ang daan para paunahin siya sa paglabas.
Naaninag ni Hayes ang panginginig ng mga binti ni Livia. Tuluyan na silang nakalabas ng site. Binuksan niya ang pinto ng kotse. Dahil naabala kita, I'm taking you home. Hindi na. Otomatikong napatingin kay Livia ang dating asawa sa taas ng boses ng pagtanggi niya. Nakuha pa rin itong ngumiti habang hawak ang pintong nanatiling nakabukas. Come on, I won't bite you. Umiling-iling siya. Aayos lang ako. Do I need to drag you into the car? Napahinga na lang si Livia. Alam niyang hindi siya mananalo sa porsigidong si Hayes. Natagpuan niya ang sarili sa loob ng kotse nito. Nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa loob. Siya'y walang kagalaw-galaw sa pagkakabaling sa bintana. Why did you split up? Basag nito sa katahimikan. Nilinis muna ni Livia ang lalamunan bago sumagot. Nanatili ang atensyon niya sa labas ng bintana. Hindi ba masyadong personal ang tanong na yan, Mr. De Venecia? Come on, Engineer Livia. Magkatrabaho tayo ng 2 or more years on the project. It's not like we can't get personal. But if it's just business for you, then it's not for me. I build relationships with the engineering firms we partner with. Paliwanag nito. Sa wakas ay tinignan si Hayes ng katabi. Gusto ko pong maging pribado ang buhay ko, lalo na sa dati kong asawa. Otomatikong nagpreno ang CEO at nang salubungin nito ang tingin niya ay may ngiti ito sa labi. Gusto mo pa ba siya? Are you still in love with your ex-husband? Nakahiga na si Livia sa kama matapos makauwi ay nanatili ang boses ni Hayes sa kanya. Tumagilid siya para hanapin ang mga anak na mahimbing nang natutulog. Paano ko kayo maipapakilala sa daddy ninyo kung ako mismo hindi niya maalala? Sa loob ng opisina ni Hayes sa tahimik niyang bahay ay hawak niyang isang baso ng alak. Nakatitig siya sa kawalan habang hindi mawaglit sa isip ang triplets at si Livia. What's going on with me? Sino bang mga batang yun? Sino si Livia? Kahit pagkaisipin, walang alaala sa kanyang mag-iina at hindi niya alam kung bakit siya nakaramdam ng pagkadismaya. Kinaumagahan, kaharap ni Livia ang mga anak sa mesa para mag-almusal. Inaasikaso niya ang triplet sa pagkain nang magsalita ang panganay na si Jackson. Mommy, pwede po ba kaming maglaro sa playground sa malapit sa park? Sabi ni Vince, maganda daw po dun. Pagtukoy ni Jasper sa kapitbahay na dumadalaw sa mga ito para makipaglaro hanggang sa lumapit ang tiyahin na si Helen. Kahapon pa kami kinukulit ng mga batang yan. Sabik na sabik ang mga anak mo na makalabas. Segunda naman ni Concha. Sinulyapan niya ang suot na rilo bago tiningnan ng triplets. Ganito mga anak, magpapaalam muna ako sa trabaho. Mag-half day ako para masamahan kayo ngayong umaga. Ayos ba yon? Agad na kumurba ang magandang ngiti ni na Jackson at Jasper. Napansin naman niya ang tahimik na si Jude. Bakit anak? Masama ba ang pakiramdam mo? Tanong niya sa bunso sa triplets. Hindi po, Mami. Ngayon lang po kasi kami makakalabas para maglaro ng mga kambal ko. May awa niyang hinawi ang buhok nito. Noon pa man talaga, madalang sa patak ng ulan kung lumabas ang mga bata. Kahit na sa pag-aaral, pinili niyang mag-homeschool ang triplets para mailayo ang mga ito sa karamihan. Pero hindi niya maiwasan ng makonsensya. Pakiramdam niya, ipinagkakait niya sa sariling mga anak ang kalayaan at ang pagiging bata. Pilit siyang umiti, hinaplos sa pisngi ang mga batang lalaki. Sige, promise ni Mami, simula ngayon mas madalas na tayong mamamasyal at maglalaro sa labas ha? Napayakap ang tuwang-tuwang mga anak sa kanya. Sinulyapan niya ang dalawang tiyahin na nakangiti habang pinanonood sila. Habang naghahanda ang mga anak, kinuha ni Livia ang cellphone, sandaling nag-iwan ng mensahe sa project director. Ready na po kami, Mami! Ani Jackson, agad siyang umiti, inilahad ang kamay na kinuha ng mga anak. Sunod-sunod ang dalawa pa niyang kambal nang lumabas sila ng apartment. Habang nagmamaneho si Hayes, ay napapreno siya. Mula sa kalsada, tanaw niya ang apartment kung saan niya malapit na hinatid si Livia. At gumuhit ang ngiti sa labi niya nang makitang nakapilang triplets na mga lalaki. Huminto ang mga mata niya sa ina ng mga ito.
Nang sumakay ang mag-iina ng taxi, walang pagdadalawang isip niyang sinundan ng sasakyan. Mula sa di kalayuan, huminto si Hayes matapos na bumaba si Livia at ang mga anak nito sa isang park. Mga anak, dahan-dahan lang. Nagmamadali si Livia na sinundan ng triplets na sabik na tumakbo sa playground. Huwag kayong tumakbo! Nakangiti niyang tinatanaw ang mga ito habang hindi magkanda bitbit sa daladala. Sinarado ni Hayes ang pinto ng sasakyan. May lungkot ang mga mata niya nang tanawin ng triplets na tumatakbo. Ganoon na rin ang ina ng mga ito. Isang malalim na hininga ang ginawa niya. Ramdam niya ang mamasamasang mga mata. Hindi niya alam kung para saan ang luhang iyon. Kung dahil ba sa punto ng buhay niya na pakiramdam niya may kulang o sa katotohanan na hindi siya magkakaroon ng pamilya ngayon ay tanaw-tanaw niya. Jackson, ang mga kakambal mo. Opo, Mommy. Patuloy sa pagtakbo sa malawak na berdeng damuhan ang mga anak niya. Si Livia naman humanap ng pwesto. Ibinaba niya ang mga hawak na bag. Hanggang sa marinig niya ang pag-iyak ng bunsong si Jude. Nag-aalala siyang tumindig nang mapako ang mga paa sa nakita. Kaharap ng nasa baba na si Hayes ang tinayong batang lalaki mula sa pagkakadapa. Hindi magawang umalis ng mga mata niya rito habang inosente siya nitong pinagmamasdan. Are you okay? Tanong niya nang punasan ng luha nito sa pisngi. Opo. Nabitiwan lang ito ni Hayes nang may maglayo sa bata. Sa pagtingala niya ay naroon ang ina nito. May linya ang noo niya nang tumindig. Mahigpit ang kapit ng tensyonadong si Livia sa anak habang nakatitig sa ama nito. Anong ginagawa mo rito? Ngumiti si Hayes. Nilahad ang dalawang palad bago tumingin sa paligid. I'm here to walk. Akma siyang sasagot nang marinig nila ang sigaw na papalapit na dalawa pang kambal. Jude! Mommy! Ani Jackson and Jasper. Napaseryoso si Hayes nang lumapit pa ang dalawang batang lalaki kay Livia. Pinagmamasdan niya ang triplets. Gustong matunaw ng puso niya sa nakikita. Nakita niya ang panginginig ng kamay ni Livia nang hawakan ng mga ito at marahan hilahin. Halina kayo mga anak. Iginiya ni Livia na tumalikod ang mga anak. Pero nanatiling nakaharap ang bunsong si Jude sa ama. Salamat po, sir. You're welcome. Mga anak, tara na. Mabilis na putol niya sa CEO. Maingat na hila-hila ni Livia ang triplets. Nang pulutin ng mga bag, halos magkanda hulog ang mga iyon. Hanggang sa may kumuha at iabot iyon sa kanya. Naroon ang seryosong si Hayes. Galit niyang binawi ang bag pero hindi nito iyon binitiwan. You need help. Hindi, kaya ko. Huwag ka nang makulit. Sinulya pa nito ang mga anak nila at ngumiti. You don't want your kids to see you being rude to someone who's trying to help, right? Binalikan siya nito ng tingin, makahulugan ng ngumiti. Kinuha nito ang bag na hindi niya nabawi. Pinanood niya itong kunin ang lahat ng gamit ng mga anak. Pagkatapos, kaswal na humarap sa triplets. Let's go, boys. Tumango naman ang mga nakangiting batang lalaki. Kaswal na kinuha ni Hayes ang kamay ng mga anak nila at iginiyang maglakad. Nang maglakad ang mag-aama, pinanood lang ito ni Livia bago napahinga. Mga anak, sandali lang. Nagmamadali rin siyang sumunod. Naabutan niyang mga ito sa sasakyan ni Hayes na nakabukas na ang pinto. Nakasakay na rin ng triplets sa backseat at nakasuot ng seatbelt. Akmang ilalagay ng ama ng mga ito ang bag ng kanyang hilahin. Nadala ito at lumaki ang mga mata niya nang mapunta sa harapan niyang dating asawa. Otomatikong hinagip ng palad nito ang kanyang bewang. Napapreno rin ng seryosong si Hayes na malapit na sa kanyang labi. This is almost a kiss. Marahan itong binitiwan ng bag. Hindi kami sasakay ng mga anak ko sa sasakyan mo. They're already inside. Magaan na putol nito sa kanya. Akmang kakawala si Livia sa pagkakahawak ni Hayes. Nang mas ilapit pa siya nito, pilit nitong hinuhuli ang mga mata niya. Hindi ko kayo sasaktan. You have no reason to avoid me. Pinagmasdan lang ni Livia ang mahinahong ama ng mga anak. You think I can hurt those precious triplets? Tanong pa nito sa kanya. Maliit siyang umiling. Hindi iyon ang dahilan niya kung bakit pinipilit niyang wag itong mapalapit sa mga bata. Alam niyang sa oras na tuluyan itong maalala ang mga anak, muling mapupunta sa bingit ng kapahamakan ang buhay ng mga anak nila.
Pero paano ba niya mapipigilan ng ganitong pagkakataon? Na alam niyang lukso ng dugo at pangungulila ang nararamdaman ng mag-aama. Can I drive you and the kids home now? Tumango na lang siya. Hindi naaalis sa likod niyang palad ni Hayes nang sumilip ito sa nakabukas na pinto ng kotse. Naroon naghihintay ang inosente nilang mga anak. We're going home, boys. Rinig ni Livia ang masayang naging tugon ng triplets. Nang isarado ng ama ng mga ito yon, ay siya naman ang pinagbuksan nito ng pinto sa tapat ng passenger seat. Sinulyapan niya ang mga anak sa loob bago nilinga si Hayes. Ngumiti ito't tumango kaya isang buntong hiningang nagawa niya bago sumakay. Napuno ng maliliit na boses ang kotse ni Hayes na nagmamaneho. May ngiti niyang sinulyapan ng rear-view mirror para silipin ng mga batang lalaki at nagtapos ang mga mata sa katabi sa driver seat. Nang huminto ang sasakyan sa tapat ng apartment, agad na bumaba si Livia. Baba na mga anak. Alalay niya ang triplets sa pagbaba. Si Hayes naman, kinuhang dala-dala niyang mga bag at dire-diretso sa mga anak niya. Salamat po sa paghatid, sir. Pasasalamat ng triplets. You're welcome. And my name is Hayes. Kayo, anong pangalan ninyo? Ngumiti naman ang mga ito. Ako po si Jackson. Ako po si Jasper. Ako naman po si Jude. Salit-salitang tiningnan ni Hayes ang mga batang lalaki na may kislap ang mga mata. Ang gaan-gaan ng loob niya habang pinagmamasdan ng mga ito. Kayo po ba yung boss ni Mami sa work? Tanong ni Jackson. Akmang sasagot si Hayes nang unahan ni Livia na ikinatingin ito sa kanya. Oo anak, siya ang CEO at may-ari ng construction company na kasama namin magtayo ng hotel. Muling napatingin ang dating asawa sa kanya nang igiya niya ang anak paakyat. Pumasok na kayo sa loob. Nang makita ni Livia ang tiyahin sa hagdan, agad nitong sinalubong ang triplets. Siya ay sinundan pa ng tingin ng mga ito hanggang sa makapasok sa loob bago hinarap ang dating asawa. Salamat po sa paghatid sa amin. Ingat po kayo sa pagmamaneho. Agad siya nitong pinutol. You're not going to work? Nagpaalam na po ako kay project director na hindi ako makakapasok ngayong umaga. Sinulyapan ni Hayes ang loob ng apartment bago siya binalikan ng tingin. I just noticed how the triplets are excited to go out. You should bring them outside often. Ngayon mo pa lang sila nakita. Well, that's now how I feel, Livia. Natigilan naman si Livia. See you on site. Tumalikod na ang ama ng triplets. Pinanood niya lang ang pag-alis nito. Hindi siya umaalis sa kinatatayuan hanggat hindi nawawala sa mga mata ang dating asawa. Diretso si Hayes sa site. Hawak niyang blueprint ng construction pero wala naman doon ang kanyang isip. Nang maalala ang triplets, napabuntong hininga siya. Sir, may problema po ba? Tanong ni Joanne. Napatingin siya sa lead engineer na kaharap. Maliit siyang ngumiti nang mapagtantong kaibigan ito ng ina ng mga batang lalaking nasa isip niya. I'm curious. Do you know who Livia's ex-husband? Po? Alam niyang narinig naman ito ang tanong niya. Pero tila gusto nitong makasigurado kung tama ang narinig. Sino ang ama ng mga triplets? Lumampas ang tingin ni Joanne ng mag-isip bago nagbaling sa CEO na kaswal na naghihintay ng sagot. Ang alam ko, sir, galing sa probinsya si Engineer Liv. Baka doon nakatira ang dati niyang asawa. What province? Maliit ang kunot noon ni Hayes. Naku sir, hindi ko rin po alam eh. Hindi naman po nagkukwento si Liv pagdating sa personal niyang buhay, lalo na sa mga anak niya. Yung triplets po niya, minsan ko lang din pong madalaw sa kanila. Napatango si Hayes. Ibig sabihin, hindi lang sa kanya mailap ang ina ng mga bata. Napagtanto niya rin kung paano nito sobrang protektahan ng mga anak. Pero kanino? Ano ang dahilan ng takot na daladala nito? Naputol ang malalim na pag-iisip ni Hayes nang sa paglingon makita ang parating na si Livia. Sinusuot nito ang protective helmet habang naglalakad. Sa grupo ng ilang engineer ito nagdiretso. Excuse me lang po sir. Mabilis na umalis si Joanne, lumapit sa project manager. On track ba tayo ng schedule? Tanong ni Livia kay Joanne. Yes engineer, on track naman tayo as of today. Nasa 15% ng accomplishment natin which is aligned sa target natin na 14% for this week.
May mga delays ba o challenge sa site ngayon? Wala namang major delays, engineer. Pero may konting challenge tayo sa delivery ng construction materials dahil sa traffic sa main road. Pero na-adjust na namin by adjusting schedule ng ibang activities. Sa paglinga ni Livia ay ang paglapit ni Hayes. Sinulya pa nito ang lahat ng kaharap niya bago siya pinagkatitigan. I want to see the actual status of the project and if there are any concerns we need to address. Nauna na itong maglakad. Siya naman, sandaling nagpaalam sa mga kasama bago sumunod kay Hayes na papasok sa ginagawang hotel. Mr. De Venecia, sa kabuuan, maayos ang lahat at nakasunod tayo sa quality, standard at safety. Kasabay ni Livia itong maglakad sa hagdan na kahoy na kailangang akyatin para makarating sa kasalukuyang ginagawang palapag ng hotel. Inabot nito ang palad sa kanya. Sa huling tapak ay kinuha niya ang kamay ng dating asawa. Maingat naman siya nitong hinila at nang makaakyat, kinabig nito ang kanyang bewang. Nagkadikit at walang espasyo ang kanilang pagitan. Si Livia ay may kabang napatitig kay Hayes. Inilapat niya ang palad sa dibdib nito para lumayo pero mas kinabig lang siya nito palapit. Sir? What? Pakiramdam nila, nakulong sila pareho sa sandaling yun. You can call me crazy, but I think I've known you my whole life. Your eyes are telling me something. Even my heart knows you well, Livia. Sir, ma'am, mawalang galang na ho. Wika ng isang construction worker. Sabay silang napalingon sa nahihiyang trabahador na may daladala na kung anong gamit. Maputo lang ho ang eksena ninyo at makikiraan lang. Napatingin si Livia kay Hayes, nakahawak sa kanyang bewang. Kinuha niya ang kamay nito at marahang inalis. Tiningnan siya nito. Siya naman, binalingan ng construction worker. Pasensya na ho, pwede na ho kayong dumaan. Mula sa pagkakatayo sa taas ng hagdan, nagbigay daan siya. Salamat ho, engineer, sir. Tiningnan pa ng construction worker ang CEO bago bumaba. Pilit na kumalmang naglakad na si Livia. Itinuon niya ang atensyon sa trabaho. Sinimulan niyang tingnan ang ongoing construction. Mamimit ba natin ang deadline ng project? Sumunod si Hayes sa kanya. Mula sa panonood sa mga nagtatrabaho ay nilinga niya ito. Kung magiging maayos po ang panahon, magpapatuloy ang construction. Sabay silang napasulyap sa labas nang magsimulang pumatak ang ulan. Nagsimula na ang mga nagmamadaling construction worker na bumaba matapos matigil ang trabaho ng mga ito. We should go. Inalalayan siya nito na bumaba ng hagdan. Sinilip ni Hayes ang malalaking patak ng ulan sa labas ng construction nang sila ay makababa. Let's go. Mukhang bubuhos pa ang ulan. Magpapatila na lang po ako rito, sir. You should know it's not safe to wait here. Hinubad nito ang suot na suot, tinakip sa ulo niya bago siya hinawakan sa kamay. Nabasama ng mukha ni Livia ng ulan, nagawa niyang pagmasdan ng gwapong asawa. Tila naging mabagal ang sandaling yun. Oo, nawalan ito ng alaala, pero hindi ang pagiging maalaga sa kanya. Kung hindi ito na aksidente noon, siguradong hanggang ngayon, masaya sila kasama ng mga anak nila. Sinulyapan niyang magkadaupan nilang mga kamay hanggang sa huminto ito sa malapit na barracks ng mga construction worker. Tama nga ito dahil bumuhos pa ang malakas na ulan. Nilinga siya nito, otomatikong pinunasan ng suot na niyang suit na basang-basa. Are you okay? Oo, kayo po, Mr. De Venecia. Ngumiti ito bago bumaling sa madilim na may maliit na kidlat. Sa ulan na lang din niya itinuon ang mga mata. Hindi lang ang ulan ang humahampas sa kanila, kung hindi ang malakas na hangin. Sa hapon na yon ay para iyong malakas na thunderstorm. Napatingin si Livia kay Hayes na pilit binubuksan ang pinto ng kwarto. Pinigilan niya ito sa braso. Anong ginagawa mo? You see that sharp lightning? It would be safer for us kung nasa loob tayo while it's raining. Pero para sa mga trabahador yan. Tumaas ang tingin nito sa nakadikit. This one is vacant. Doon lang niya nakitang nasa itaas. Nang gumuhit ang malakas na kidlat, napayuko si Livia. Agad namang binuksan ni Hayes ang pinto at inuna siya sa loob bago sumunod. Mga materyales at mga gamit pang construction ang bumungad sa kanila sa malaking kwarto. Pinanood niya si Hayes na naghahanap ng kung ano.
Siya ay sinilip ang bintana habang hawak ang magkabilang braso hanggang sa marinig niya ang kalabog at pagmura ng dating asawa. Mabilis na lumapit si Livia kung nasaan ito. Ayos ka lang ba? Naabutan niyang hawak nito ang noo. I bumped my head. Tiningala naman niya ang mga nakasalansan na kahoy sa itaas kung saan ito posibleng nauntog. Patingin. Hinawakan niyang braso ni Hayes at ibinaba. Nakita niya ang maliit na gasgas at pamumula sa gilid ng noo nito. Marahan niyang hinaplos-haplos yun. Bakit kasi hindi ka nag-iingat? Umira lang pagiging asawa niya na nag-aalala. Pinagkatitigan naman ni Hayes ang kaharap. Ang mahinahong tinig nito ay tila narinig na niya pero hindi niya alam kung kailan at kung saan. Nang balikan ng tingin ni Livia ng tingin sa mga matang seryosong asawa, doon niya lang napagtanto ang inaakto. Agad niyang ibinaba ang kamay niya. Lumabas na tayo para malagyan natin niya ng cold compress. Hindi niya alam kung saan ibabaling ang tingin, nagkakanda bulol-bulol na habang hindi naaalis sa mga mata ni Hayes sa kanya. Nagpatiuna siyang maglakad nang may puwersang hilahin siya ng dating asawa pabalik sa harap nito. Kailangan na nating lumabas bago pa tuluyang lumakas ang ulan. I don't care if the rain doesn't stop, Livia. Putol sa kanya ni Hayes. Sandali silang natahimik habang magkadugtong ang tingin. Marahan itong binitiwan ng pagkakahawak sa kanya. Gusto mong malaman kung anong iniisip ko ngayon? Seryosong tanong nito. Napakisap ng maliit ang mata ni Livia. Ano? Ramdam niya ang kaba ngayon na tuwid na nakatingin sa kanya ang dating asawa. It's all about you, Livia. Your voice, your hands, your face. Every little thing about you. Sa narinig, tila unti-unting natutunaw ang malaking harang na pilit na inilagay ni Livia sa puso. Kahit gusto niyang takasan ng sitwasyon na yun, alam niyang nasukol na siya at hindi na makakawala pa. You have to tell me right now kung sino ka sa buhay ko if you don't want me to go crazy. Pinagmasdan siyang mabuti ni Hayes. Maingat na sinapon ng palad nito ang baba niya at saka itinaas. I will ask you again. Magkakilala na ba tayo noon? Umaasang tanong nito. Kahit gustong sumagot ni Livia at tapusin ng lubos na pagtataka ng asawa, naalala niya ang kanilang triplets. Ang inosenteng mga buhay na madadamay sa oras na piliin niya ang sarili. Kaya bilang ina, uunahin niyang protektahan ng mga anak nila nito. Pinanood ni Hayes ang kaharap na tumango at naiiyak na sumagot. Naibaba niya ang kamay. Hindi tayo magkakilala. Hindi pa man natatapos ni Livia ang sasabihin, hinawakan na siya nito sa magkabilang pisngi at siniil ng halik. Nang sandaling yun at ipikit ang mga mata ay bumalik sa alaala ni Livia ang lumipas na kasama ang asawa. Walang tutol ang labi niya sa halik na yun. Maingat na nag-uusap ang labi nilang dalawa. Si Hayes ay may pamilyar na pakiramdam sa puso. Sa pagnais na malaman at maunawaan iyon ay naging malalim ang halik niya kay Livia. Nang kabigin pa ito palapit. Marahang naghiwalay ang kanilang mga labi. Nanatili sa ganoong pwesto. Parehong nakapikit ang mga mata habang magkadikit ang mga noo. Hindi kita pipiliting sabihin kung sino ko sa buhay mo. Ang importante, alam kong parti ako nun. Mahinang usal ni Hayes. Nang magmulat si Livia, ay nagtagpo ang mata nila ng kaharap. Isang kaluwagan sa loob niyang narinig sa asawa. At least I know, I want you and you want me too. Ngumiti ito na nakapagpangiti rin sa kanya. Hanggang sa maglaho ang magandang ngiti ng asawa at ipilig ang ulo. Nababahala naman niya itong tiningnan. Hayes? Alalay ito ni Livia na hawak ang noo. Nakapikit ito habang tila may matinding iniinda. Anong nangyari sa'yo? Hanggang sa tuluyan itong mawalan ng malay. Kasabay niya itong napaupo. Hayes? May luha niyang sinulyapan ng pinto. Humingi ng tulong kasabay ng malakas na ulan. Tulong! Tulungan niyo kami! Muli niyang binalikan ng atensyon ng asawa na nakadantay sa kanya. Hinaplos niya ang pisngi nito. Hayes, gising! Nang may dumaan na mga trabahador at marinig siya, mabilis ang mga itong binuksan ng pinto at sila'y tinulungan. Kailangan niyang madala sa hospital.
Nang buhati ng mga ito ang asawa, sumunod sa labas si Livia. Sa malakas na ulan, nakita niyang nababasang mukha ni Hayes. Nang maisakay ito sa sasakyan, napahinto rin siya. Pinanood niya ang mga kasama ng CEO sa construction company na sumama para ito ay isugod. Siya ay nilapitan ni Joanne at sinukob sa hawak nitong payong. Nasa bahay na si Livia pero hindi pa rin siya mapakali. Wala pa siyang natatanggap na kahit anong balita tungkol kay Hayes. Sinulyapan niya ang mga anak na nasa sala kaharap ang mga tiyahin. Nang marinig ang tunog ng cellphone, mabilis niyang sinagot yon. "Hello Liv, nasa hospital na si Sir Hayes. Kamusta raw siya?" Tensyonado niyang tanong. "Under monitoring pa daw, huwag kang mag-alala, babalitaan kita." "Salamat Joanne." "May problema ba?" Tanong ng kanyang tiyahing si Helen. "Simula nang dumating ka mula sa trabaho, balisa ka." Segunda naman ni Concha. Napahinga si Livia. Tiningnan ng mga tiyahin na magkasunod na nagtanong. "Nasa hospital ho ang may-ari ng construction company na kasosyo ng firm. Malaki bang proyekto ito para hanggang sa bahay ay mag-alala ka?" Ani Helen, umiling siya bago tinanaw ang mga anak. Naroon na naglalaro sa sala ang triplets. "Hindi ho tungkol sa proyekto ang pinag-aalala ko." "Anong ibig mong sabihin?" Takang tanong ni Helen. "Ang CEO ho ng construction company na kasama namin ay si Hayes de Venecia. Siya ho ang asawa ko at ama na naiwan namin ng mga anak ko. Ang triplets ho ang tagapagmana niya na tinago ko." Natigilan ng dalawa niyang tiyahin sa naging pag-amin niya. Nawala ho siya sa yating sinasakyan niya. Natagpuan ho siya sa isang isla. Matagal na nakomat na wala ng alaala. May luhang binalingan ni Livia ang mga ito. Nanginginig ang mga kamay niya nang ipinagdaupan. "Bumalik si Hayes pero wala siyang kahit na ano na maalala. Hindi niya alam kung sino ko. Ganoon na rin ang mga anak namin." "Sinabi mo ba ang tungkol sa inyong mag-iina?" Tanong ng nababahalang si Helen. "Kung ganong hindi niya kayo naaalala, hindi ba't ikaw ang dapat na magpaalala sa kanya?" Segunda ni Concha. "Hindi ko ho alam kung paano ko magsisimula. Paano kung hindi siya maniwala? Paano kung makita kami ng mga taong gustong ipahamak ang triplets?" Sunod-sunod na tumulo ang kanyang mga luha. Tumayo naman sina Helen at Concha para yakapin ang pamangkin. Kinaumagahan ay naroon si Livia sa construction site. Sadya niyang inagahan para makibalita sa lagay ni Hayes. Idagdag pa na minabadali na rin ang trabaho para sa hotel. Nakatutok siya sa lamesa, sa blueprint na nakalatag doon. Pinilit niyang ituon ang atensyon sa trabaho. Nang lapitan ni Joanne, agad siyang nag-angat ng tingin. "May balita na ba? Kamusta raw si Mr. de Venecia?" Sunod-sunod niyang tanong. Wala pa ring update kay Sir Hayes. Kahit na yung construction company, hindi na nag-disclose ng medical details ng CEO. Isang buntong hininga ang ginawa niya. Kahit gusto niyang puntahan si Hayes para alamin ang kalagayan nito, alam niyang pwedeng mag-cross muli ang landas nila ng mga kapatid ng asawa. Nang magpaalam para bumalik sa trabaho ang kaibigan, tumunog ang kanyang cellphone. "Tita Helen, nandito kami sa labas ng gate ng site." "Ho?" Agad siyang nagpalingalinga sa paligid na may linya ang noo. "Nandito kami sa labas ng mga anak mo." Mabilis siyang naglakad patungo roon at nang makalabas ng tarangkahan, naroon ang nakahintong taxi sa tapat. Sa bintana, nakita niya ang mga nagsusumiksik na mukha ng triplets. "Mami! Anong ginagawa niyo rito?" Mabilis na nabuksan ng mga bata ang pinto. Nagtatakbuhan ang mga ito na yumakap sa kanya. Agad namang bumaba sina Helen at si Concha sa sasakyan. "Galing kami sa klinik para sa check-up ng mga bata. Nang dumaan kami rito, naikwento ng tita Concha mo na rito ka raw nagtatrabaho." Nahihiyang nakatingin sa kanyang tiyahin. "Dadaan na rin naman kami kaya naisip kong silipin ka ng mga bata." Paliwanag ni Concha. Tiningnan ni Livia ang mga anak na pare-pareho ng suot na bag, sombrero at damit. "Mami, gusto naming makita ang ginagawa mo sa hotel." Sabik na sabi ng pangalawa sa triplets. "Gusto ko rin pong makita ng backhoe, Mami." Dagdag ng bunso. "Promise, magbe-behave po kami." Sinulyapan niya ang panganay nang itaas pa ang kamay para mangako.
Maliit siyang napangiti. Binuhat niya ang bunso. Okay, pwede kayong pumasok sa loob pero bawal sa construction site. Doon tayo sa office ko. Matatanaw niyo naman doon ang construction ng hotel at ang backhoe. Nakita niya ang natutuwang mga batang lalaki. Kumapit kayo kay Mami. Huwag lalayo, okay? Opo, Mami. Bumalik si Livia sa loob kasama ang mga anak niya. Kasunod nila ang dalawang tiyahin. Diretso sila sa site office. Doon nila sa loob tinanaw ang ginagawang hotel. Kayo po talagang gumagawa niyan, Mami? Tanong ni Jasper. Hindi lang ako, anak. Sinigurado lang ni Mami na safe at functional ang ginagawang hotel. Nakita niyo ba sila kuya na nagtatrabaho sa itaas? Tinuro niya ang mga construction worker. Pati rin sila, Mami? Tanong ng bunso. Oo, anak. Sila ang bumubuo ng structure. Mami, nandito rin po ba si Sir? Yung naghatid po sa atin pauwi at sinakay tayo sa car niya? Inosenteng usisa ng pangani na si Jackson na tila naalala ang ama. Sandaling natigilan si Livia bago sumagot. Wala siya rito ngayon, anak. Ibinalik niya sa tiyahin ng mga bata. Dahil tinawag ni Joanne, hinayaan niya ang mga ito na samahan ng triplets na magbanyo. May darating daw na mga VIP para mag-inspect ng construction. Nakauwi na ba ang mga anak mo? Tanong ng kaibigan. Nagbanyo lang sila. Narinig nila ang ugong ng sasakyan. Nang huminto yun at lumabas ang dalawang lalaki, natigagal si Livia. Lumapit ang mga kasama niyang engineer para salubungin ang mga ito. Siya naman ay marahan ng pag-atras, pagkaraan ay mabilis na nagtago sa kung saan. I'm Santiago, the CEO's brother, and we're from Santa Lucia Builders, the founding company. Nakipagkamay ang dalawa sa mga engineers na kaharap nang magsalita naman si Matias. As all you know, Hayes is still in the hospital, kaya kami munang magmamonitor ng ongoing construction. Tumalikod ang nakatagong si Livia habang tumutulo ang mga luha sa takot. Nang maalala ang mga anak na nagbanyo sa di kalayuan, nagmamadali siyang kumilos. Hindi pa man siya nakakalayo, may humablot na sa kanyang braso. Sinandal siya sa likod ng isang barracks. Hayes, anong ginagawa mo rito? Akala ko nasa hospital ka. Something strange happened to me at the hospital. Tensyonado naman na pinagmamasdan ni Livia ang kaharap na asawa. May alaala ako nakikita pero malabo. Ang malinaw ko lang nakikita ay ang mukha mo. And I can tell you, hindi dito sa site ang alaala na yun. Hinawakan nito ang sariling ulo kaya agad niyang inalalayan sa braso. Hindi ka pa ayos. Kailangan mong bumalik sa hospital. No. Hinawakan siya ni Hayes sa magkabilang braso at sinandal. Pinagkatitigan siya nito sa mga mata. Hindi ako matutulungan ng hospital. Ikaw ang makakatulong sa akin. Pinagmasdan ni Livia ang asawang gustong malaman ng totoo. You still won't tell me? If so, this will help me remember you. Hinalikan ni Hayes ang babaeng simula noong unang beses niyang makita. Hindi na nawala sa isip at puso niya. At habang nakasarado ang mga mata, doon mas malinaw na bumalik ang alaala sa kanya. Nagmulat siya matapos makita ito na nakasuot ng wedding gown habang magkadikit ang kanilang mga labi. Marahan siyang lumayo kay Livia na sa wakas ay naalala niya na. I remember you now, Livia. My wife. Livia. Sabay silang napalingon. Naroon ang papalapit na nag-aalalang mga tiyahin. Tita, ano hong nangyayari? Nawawala ang triplets. Ano ho? Nagbanyo lang kami ng tita Concha mo at sinabing maghintay sila. Pero paglabas namin wala na ang mga bata. Ang mga anak ko. Sambit ni Hayes. Nilinga ni Livia ang nakaalala ng asawa. Sinalubong naman ito ang tingin niya. We need to find our triplets. Kailangan nating makita ang mga anak natin. Kahawak kamay siya nito nang mabilis na maglakad sa malawak na construction site. Kasunod nila ang mga tiyahin. Mommy! Kusang huminto ang mga paa ni Livia nang makita kung sino ang kasama ng mga anak. Si Hayes ay napatigil din sa pagtataka kung bakit naroon ang mga anak. Wala kayong dapat ipag-alala sa mga bata. Nakangising sinulyapan si Livia ni Santiago. Tama, wala naman nangyaring masama sa kanila. Dagdag ni Matias. Nangangatal na lumapit siya para kunin at ilayo ang triplets sa dalawa. Nakita naman ni Hayes ang nanginginig na mga kamay ng ina ng mga anak.
Agad na bumaba si Livia sa mga batang lalaki. Ayos lang ba kayo? Nasaktan ba kayo? Saan ba kayo nagpunta ha? Hindi ba ang bilin ko sa inyo huwag kayong lalayo sa Lola Helen at Lola Concha ninyo? Sunod-sunod niyang mga tanong. Mommy, tumakbo po si Jude kaya sinundan namin ni Jasper. Paliwanag ng panganay. May nakita po siya na pusa, Mommy. Dugtong ni Jasper. Gusto ko lang naman pong hawakan ng balahibo ng pusa, Mommy. Ani ng bunso nang tingnan siya. Sa susunod, wag na kayong basta lalayo. Si Hayes naman, nanggigilid ang luha na pinagmamasdan ng mag-ina. Ngayon nauunawaan niya na ang nararamdaman niya. Alam niya na kung anong gustong ipahiwatig ng puso at iyon ang koneksyon niya sa pamilyang binuo. Nawala lang doon ang atensyon niya nang magsalitang nakatatandang kapatid na si Santiago. Alam namin na magre-reunion pa kayo, kaya mauna na kami. Kaswal nitong paalam. Masaya kaming magkakasama na kayo ngayon. Makahulugan na patuloy ni Matias. Magkasunod ang magkapatid na tumalikod. Dahan-dahang tumayo at humarap ang nagpunas ng luha na si Livia kay Hayes. I can't believe what I'm seeing right now. Hinawakan ni Livia ang kamay ng asawa. Ako rin, Hayes. Ipinagdasal ko ang araw na to. Yung makabalik ka sa amin at maalala kami ng mga anak mo. I'm sorry. Kung alam ko lang hindi sana kayo nahirapan. Alam kong nahirapan ka rin, Hayes. At tama ka. Ako ang asawa mo. Hinaplos niya ang kamay nito. You're really my wife. Sagot nito. Sinulyapan ni Livia ang triplets na nakatingin lang sa kanila. Iginiya niya ang mga itong lumapit sa ama. At silang mga anak natin. Sina Jackson, Jasper at Jude. Magkahalo ang luha at tuwa ni Livia nang ipakilala muli ang mga anak niya. Mga anak, siyang daddy ninyo. Daddy? Sandaling naguluhan ng mga bata. May luha si Hayes nang tumango. Bumaba siya, itinaas ang mga braso. Sabay-sabay ang triplets na lumapit at yumakap sa kanya. Hinigpitan naman niya ang yakap sa mga ito. I'm so sorry mga anak. Sandali ko man kayong nakalimutan pero hindi ng puso ko. Nakangiti si Livia nang magpunas at lumapit sa mag-ama. Sinulyapan naman siya ni Hayes. Thank you, Livia. Masaya ako na makakasama mo na sila pero may kailangan akong sabihin sa'yo. Kailangan natin silang mailayo. What do you mean? Naghinang ang mga mata nila. Nang matitigan ni Hayes ang mga mata ng asawa, nakita niya ang pag-aalala roon. Agad siyang tumindig. Binuhat sina Jackson at Jasper. Si Livia naman, kinuha ang bunso. Nasa likod ng site, nakapark ang kotse ko. Nauna itong naglakad habang buong lakas na bitbit ang mga anak. Kasama ang dalawang tiyahin, sumunod siya sa asawa. Sa apartment ang diretsyo nila. Mula sa maliit na kusina, pinagmamasdan ni Livia ang mag-aama. Kitang-kita niya ang pangungulila ng triplet sa ama ng mga ito hanggang sa mapatingin sa kanya si Hayes. Nagpaalam ito sa mga anak bago tumayo at lumapit sa kanya. Nang matitigan ng asawa, naalala niya ang mga kapatid nito. Nagsimulang manginig ang kamay niya. Hindi niya iyon makontrol. Tumalikod si Livia. Nagpunta sa cabinet sa lababo at hinanap ang gamot. Habang si Hayes naman, nag-aalalang pinanonood ang tensyonadong asawa. Are you okay? What are you doing? Kailangan kong uminom ng gamot. Putol ni Livia. Nangangatal pa rin siya nang itaktak ang bote ng gamot pero wala nang laman yun. Patuloy siyang naghanap sa cabinet pero wala siyang makita hanggang sa matigilan siya nang pigilin sa mga kamay ng asawa. Magaan na hinawakan siya nito sa magkabilang braso. Tuwid itong nakatingin sa kanya. Do you really need to take that medicine? Gusto mo bang bumili ako? Mahinahong tanong ni Hayes. Umiling naman si Livia. Sa totoo lang, gusto niya nang tapusin ang takot niyang yun. Ayaw na niyang dumepende sa gamot para lang kumalma. Marahan siyang yakap ng asawa. I'm here now, Livia. Hindi mo na kailangang matakot. I'm sorry. You have to go through this. Mahinang sabi nito na haplos-haplos ang likod niya. Tahimik na umiyak si Livia. Kulong-kulong man sa mga braso nito, malaya ang ibinigay na pakiramdam nun sa kanya. Tila gumaan ang lahat. Lahat ng pagkabahala niya at takot. Nang harapin siya ng asawa, doon siya nagsimulang sabihin ng totoo. Ilang araw ang paghahanap sa iyo matapos kang mawala sa dagat. Umalis kami ng mga bata. Narinig ko ang mga kapatid mo.
May balak silang masama sa triplets na tagapagmana mo sa oras na hindi ka makaligtas. Umigting ang mga panga ni Hayes sa nalaman. Noon pa man, iba ang pakiramdam niya sa kapatid sa ina. Kahit gusto kong hintayin ka't hanapin, kailangan kong umalis ng Santa Lucia para unahin ang kaligtasan nila. Hindi ko masabi sa iyo ang lahat ng to dahil bukod sa wala kang maalala, natatakot akong mapahamak ang mga anak natin. Hinawakan ng asawa ang magkabila niyang pisngi. You were so brave, Livia. You did the right thing. Tama lang na inuna mo ang mga anak natin. Patawarin mo ko, Hayes. Patawarin mo ko, hinayaan kitang mag-isa. Hinayaan kong lumipas ang taon na hindi mo kapiling ang mga bata. Umiiyak niyang paghingi ng tawad. Umiling naman ito, marahang pinunasan ng kanyang mga luha. Ako ang patawarin mo, Livia. I should be the one protecting you and to our children. But I promise you now that I'm here. I won't let anyone hurt you or our triplets. Pinagkatitigan si Livia ng asawa. Masaya ako na makita ka ulit. Ganoon na rin ang mga anak natin. Makaalala man ako o hindi, sigurado kong lalapit pa rin ako sa iyo because my heart only belongs to you. Masakit sa akin na iwan ka ng panahon na yun, Hayes. Araw-araw kong pinagdasal na sana, ligtas ka at masabi ko sa iyo na mahal kita. Mahal na mahal kita. Pinatunayan mo ang pagmamahal mo sa akin nang iligtas mo ang mga anak ko, ang mga anak natin, Livia. Muli silang nagyakap. Sisiguraduhin ko na alisin ko sa landas natin ang mga banta sa buhay ng mga tagapagmana ko. Hinarap ni Livia si Hayes. Anong ibig mong sabihin? Uuwi na muna ako. Hayes, I will fix all this. Babalik ako pangako. Hinalikan siya nito sandali sa labi bago nagpaalam sa mga anak. Nang isarado nito ang pinto, nilapitan ni Livia ang triplets at niyakap. Dalangin niyang makabalik ang ama ng mga ito nang ligtas sa kanila. Tuluyang pinauwi ni Hayes ang mga kapatid niya matapos malaman ng totoo. Simula ng araw nang makabalik ang mga ito sa Santa Lucia, ay pinabantayan niya ang bawat galaw ng dalawa. At hindi nga siya nagkamali. Sa pag-aakala ng mga ito na wala siyang alam, itinuloy ng mga ito ang plano. Siya mismo ang humarap kina Santiago at Matias sa kulungan ng bagsak ng dalawa. Lumipas ang mga taon, tuluyang natapos ang Golden Lotus Hotel na parehong ipinagmamalaki ng construction company at engineering firm. Sa gabi ng pagbubukas, naroon si Livia sa balkonahe ng malaking hotel nang sulyapan ng lumapit sa likuran na asawa. Hinawakan siya nito sa bewang, marahang hinarap, ang magandang ngiti nito ang sumalubong sa kanya. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa mga anak natin. We're here because of you. Hindi ako makukumpleto kung wala ang triplets. Kung wala ka, Livia. Nabuhay ako sa takot sa nakalipas na 5 taon. Ngayon na nandito ka. Nakita ko na ang kaligtasan at kapayapaan ko. Paulit-ulit man ako mawala ng alaala. My heart won't ever forget you. Paulit-ulit kitang mamahalin. Mahal kita, Livia. Mahal din kita, Hayes. Isang matamis na halik ang kanilang pinagsaluhan. Nagulat pa si Livia nang sumabog ang napakagandang fireworks sa madilim na langit. Napangiti si Hayes nang siya yakapin. Mommy, Daddy. Sabay-sabay na tumakbo ang triplets sa kanila. Si Hayes ay binuhat sina Jackson at Jasper, habang sa kanya naman si Jude. Nakangiti nilang pinanood ang makukulay at maliwanag na fireworks. Nakalimot man si Hayes ng panandalian, hindi naman nakalimot ang kanyang puso. Itinago nito roon ang alaala ng kanyang pamilya. Habang si Livia naman, na minsan ang nabuhay sa takot, ngayon ay punong-puno ng kaligtasan at katiyakan. Kasama niya na ang nawalay na asawa. Ganoon na rin ang mga anak na habang buhay na magdudugtong sa kanila.